Since ma'am you have information dun sa dati kayong Deputy Secretary, are you willing to appear sa Senate hearing ng Marcoleta para bulgar itong mga humigit sa inyo ng proyekt ng parte sa DepEd? Eto na mga kababayan. Just me po. Natanong na si Vice President Sara Duterte kung siya ay willing to appear sa gagawing pagdinig po dyan sa Senate Blue Ribbon Committee under the leadership of Senador Atty. Marcoleta. Ito na yung sagot niya, mga kababayan. Matindi ang sagot ni Inday Sara. Magandang araw mga kababayan sa ating po mga tagapanood from Luzon, Visayas, and Mindanao, and syempre sa ating po mga OFW and immigrant. Ito na po sa ulo ng mga nagbabagang balita, dating Pangulong Rodrigo Duterte makakalaya na. Vice President Sara Duterte biglang napatakbo. Abay, bakit kaya? Kaya yan po ang ating alamin sa video na ito. Pero kung bago lamang kayo sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa ating mga pinag-uusapan kung ano na nga ba ang mga nangyayari sa loob and sa labaso ng ating bansa, mga kababayan. Ito na po, update po tayo dito muna sa nalalapit po na paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Makailan lamang po mga kababayan, nabanggit nga po ni Vice President Sara Duterte na lalaya na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, malapit na di umano. Ito po, mayroon po tayo ditong update. Ayun po ito kay Kopman, na tumatayong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kopman, nais makipag-negosasyon sa pamahalaan para sa pagbabalik ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ating bansa dito po sa Pilipinas. Kumbaga makikipag-usap kay BBM dahil syempre for respeto din yan, syempre siya din naman kasi ang Pangulo ngayon and siya din kasi ang nagpadala mga kababayan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte doon mo sa dahig, no? Kita naman natin. Kaya ngayon, ito makikipag-negosasyon na para tanggapin nila. Dapat lang kasi Pilipino at wala naman talaga illegally detained si dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa dahig. Nako, ito na mga kababayan, proceed kaagad tayo dito sa bakit nga ba biglang napatakbo si Vice President Sara Duterte. Ito ulat so ito doon sa dahig. Well, per hour na, hinaputad ng administration na ito. Magkano mga isodang sa ito? Takbo, day. Tawagin ko si BP. Day. Run. Alam mo itong mga magkakapatid na to, si Inday Sara, si Kitty Duterte, si Baste, si Pulong. Alam mo to kahit na nakakulong ang kanilang ama. Pero parang kita mo naman sa kanila yung kanilang pagkakaisa, no? Yung pagtutulungan itong magkakapatid nito. At parang walang problema si Inday Sara. Patakbo-takbo lang, parang wala akong problema. Alam mo, masaya si Inday ngayon. Nakikita ho natin mga kababayan. Yan ho ay isang patunay, although ayaw niya talaga directly i-public, isang patunay ho yan na talagang malapit na po si dating Pangulong Rodrigo Duterte na lumaya. Ito, ayan takbo. Takbo silang dalawa ni Kitty Duterte ulit natin. Per hour na, hinaputad ng administration na ito. Magkano mga isodang sa ito? Okay ba? Sorry. Takbo. Sunday. Run. Parang walang problema mga kababayan. Pero mamaya ipapakita ko rin sa inyo ang di umano, mayroong banta sa buhay ni Inday Sara Duterte. Ang nagsabi naman po niyan, si Madam Maharlika. Pero alamin muna natin ang mga opinion ni Inday Sara sa mga kasalukuyang nangyayari sa bansa natin. Na-interview po siya doon sa dahig kahapon and natanong patungkol nga sa kung ano ang kanyang opinion. Lalong-lalo na nga po dito sa mga palpak ng mga flood control, talking about the investigation. So isa po yan mga kababayan sa binigyang binigyan ng reaksyon ni Vice President Sara Duterte. Alamin po natin mga kababayan ang kanyang mga reaksyon at kung pabor ba siya doon sa sinabi ni BBM na lifestyle check, no, sa mga government official. Pero nag-suggest pa nga si Vice President Sara Duterte na even yung mga in-appoint ni President BBM. Okay, panoorin po natin ang naging sagot ni Vice President Sara Duterte sa mga tanong, no, patungkol sa mga kasalukuyang issue dito sa ating bansa. Mga last month siguro yun, nagsabi siya kay Veronica, kay Kitty na gusto niya sana na personal kami makausap. Kaming apat na magkakapatid at meron siyang mga sasabihin. So nag-schedule kami ngayon na nandito kaming tatlo during sa shift or sa time kung kailan. Putulin lang natin saglit mga kababayan para po sa kalaman ng lahat. At this time, nagsama-sama po itong apat na magkakapatid. Si Pulong Duterte, Vice President Sara Duterte,
Mayor Baste Duterte, and ito pong kanilang bunso, no, si Kitty Duterte. So ito daw di umano, ayon po kay Vice President Sara Duterte, ay isang request ni dating Pangulong Duterte na ito ay magsama-sama upang sila ho, o siya ho ay bisitahin doon sa The Hague, no? So tuloy mo natin. Bibisita si Kitty. Sinunod kami yung schedule niya kasi siya yung may pasok sa school. So, sumabay kami sa kanya. Tapos, ayun, binigyan kami, nagpapasalamat kami. At ICC sa detention unit dahil pinayagan nila na 4 na adults sabay-sabay na bumisita. Meron kasing limit sila sa pagbisita. Basta binigyan nila kami ng isang araw na sabay-sabay kami 4 na magbisita kay dating Pangulong Duterte. Ang fundang sa kanya sa inyong asat. Yung mag-share nila, hindi naman napag. Ako father, yun yung message na bilang ama, personal na buhay namin at sa politika, no? Personal na buhay, buhay ng pamilya at buhay namin sa politika. So yung mga general topics na napag-usapan kanina. Anything you can share po, lalo na sa politika. Well, wala naman. Nothing about the future, no? No concrete plans about the future. Pero napapag-usapan na kung ano yung mga nangyayari ngayon at ano yung posibleng mangyari sa taon in 3 years from now. Yun yung mga napag-usapan kanina. VP Inday, what is the reaction of your father when he saw his 4 children for the very first time since his illegal detention inside the ICC detention facility? Masaya siya. He's been informed of it since Friday of last week. Nung 3 na kami ang bumisita at sinabihan na siya na ay nag-aantay na lang ng isa. And Wednesday this week, meron kaming approved visit na kaming 4. So masaya siya. Nakakausap niya kami. At medyo maingay kanina kasi 4 sabay-sabay na nagsasalita. At some point, sinabi ni Baste na hindi na ako magsasalita kasi walang nakikinig sa akin. Medyo siguro, Tatawa din daw si Inday eh. Sinabi ni Baste na hindi na ako makikinig dahil hindi na ako magsasalita dahil wala nakikinig sa akin. Alam mo Inday ha, kahit na nakakulong ang iyong ama, hindi dito ho ang sambayan ng Pilipino nakasuporta ho sa inyo. Pero parang, alam mo, kita nyo naman, grabe yung pinagdaanan ni Inday Sara. Pero, blooming and masaya, no? Parang walang problema, mga kababayan. Okay. Grabe talaga to si Inday. Na-miss niya yung gano'n, na discussion, na labo-labo, sabay-sabay nagsasalita lahat. At masaya siya na nakabisita kami 4. VP Inday, how's the health situation of your father? Okay naman siya. Kanina, chinek namin siya. Minasahe siya for 1.5 hours ni Congressman Pulong Duterte. So, minasahe yung 2 paa niya. And then, inano yung circulation because napansin niya no, na medyo gray, ashen gray yung kanyang isang paa. So, minasahe ng maayos para maayos din yung circulation. Minasahe yung 2 arms niya, yung likod niya, yung kanyang leeg. Minasahe din ni Congressman Pulong Duterte. And before kami pumasok, kinausap ako nung isang nurse. Sabi niya na kapag meron daw, sabihin ko daw sa lahat ng mga bibisita na huwag daw siya bigyan ng snacks. Kasi merong gando doon sa loob kung saan kami bumibili ng Coke Zero, ng soft drinks, ng juice. Huwag daw bumili ng tapos. Kasi sobrang taas yung kanyang sugar. Ayun. At gusto nilang pabilisin yung pagpapababa ng sugar. Pinagmawalan siya kumain. Pero inalaw naman siya sa kanyang Coke Zero kung mag-request. Alam mo, hindi talaga ito maalis-alis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Yung, ano po niya, yung Coke Zero. Grabe. Kahit po ganyan ang edad ni Pangulong Duterte, talagang tuloy pa rin sa Coke Zero, mga kababayan. Lupit. Oh, ito. Basta ang sinabi lang nila, monitor nila yung pagkain niya sa taas. Kaya huwag siyang bigyan ng snacks dahil hindi nila ma-monitor ang sugar doon. Ay nakita nila nagsuspike yung kanyang blood sugar. So pinagsabihan kami, huwag share ng snack. VP, just to follow up on that, how do you feel personally when you saw all of your siblings together with your father to meet him for the very first time? Ako? Together with all of your siblings. Yes, personally, VP, sa'yo. How do you feel? Sinaisip yun
First time pa natin na apat pa. Oh. Right? Sa magbisita, Betty. Wala akong gilis. Wala. Hindi ko naisip yun. The first time pala nila mga kababayan, sila ho ay nagkasama-sama. Kumbaga first time na nagkasama-sama sila. Diyan nga po sa sa ICC, no, yung pagbisita, sabay-sabay dahil nga syempre ito din naman kasi ay ni-request ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang sa akin lang is that kung ano yung makapagpasaya sa kanya, yun ang gagawin. So nag-request siya ng personal na pagkikita na kaming 5. So binigay namin sa kanya yun. Thank you, VP. Maybe first time kasi na nakapanayan kayo since the dismissal of the impeachment, no? Ano yung naging reaction niya and any advice si Tatay Digong sa inyo now that the impeachment was dismissed, although there is a pending amount? Tagal na nun Wait na. Na-inform mo siya, diba? Oo. I think, ano sinabi? Hindi kasi really proud. Ayun. Kaya niya sinabi, I feel proud. Hindi kasi kami nagkausap nung dismissal ng impeachment. Visit ata ni Kitty yun and siya yung nagbigay ng news kay President Duterte. Any advice for your future political plans? Si Tatay Digong? Wala kami pinag-usapan na 2028 wala kami pinag-usapan ng 2028 election kanina. VP, on a completely different matter, the lead counsel attorney Nicholas Kaufman made mention that he is appealing or he's waiting for the government of Bongbong Marcos to schedule an appointment for him to negotiate because he wants the immediate return of your father during that time today daw. What is can you weigh in to this statement of Attorney Nicholas Kaufman? Is that possible or should we ask this question na lang kay Attorney Kaufman? I think it is best if we ask Attorney Nicholas Kaufman to explain his statement. Kasi I cannot speak for him and I cannot say kung ano cannot say what his plans are. Thank you, VP. But do you think PBBM will allow him back? I cannot speak for BBM as well. Oo, dapat lang talaga. Wala naman talaga tayong aasahan. Tinanong ko kasi kung nag-expect ba si Vice President Sara Duterte kung papayagan ni Bongbong Marcos na bumalik si Tatay Digong dito sa Pilipinas. So wala ko tayong expect dyan kung papabalikin ba niya o hindi, mga kababayan. Ang hirap po umasa dyan kay Bongbong Marcos, babago-bago utak niyan eh. So basta manalig lang po tayo, hindi ho sa kanya ha. Hindi ho sa kanya dahil pabago-bago utak ko niyan. Tingnan mo nga, ginawa lahat ni Torre, tinanggal naman. Sino to si GP, ngayon lang yung nagdemanda si Yorme Mayor Isko Eto na. kay Congressman Chua regarding sa mga flood control. What's your opinion? At saka, would you encourage other mayors na i-demanda yung mga congressman nila na merong mga palpak o those projects? Yes, oo. Trabaho ng trabaho ng Sean on audit na mag-imbestiga kung meron silang makita na anomalya sa mga projects. So based on their audit or based on investigation sa DPWH, kung hindi man dahil sila yung iniimbestigahan based on the NBI or the special committee ng DOJ na mag-imbestiga, dapat talaga panspanagutin yung mga public officials at yung mga contractors ng those projects at ng substandard projects dahil delikado yun sa mga mamamaya. At saka, huwag tayo tumigil sa flood control projects dahil noong 2024, last year, nagsabi na ako, sa school building program pa lang ng Department of Education, pinaghati-hatian na ng members of the House of Representatives, pero walang nag-react. Oo, mga kababayan, matagal na yung sinabi na Inday Sara Duterte. Yung talking about sa school building, na yun nga, may mga siningit na dagdag na budget para doon, pero hindi naman nakuha ng DepEd under the leadership of Vice President Sara Duterte. Sapagkat nga, di umano, ito'y pinaghati-hatian na, sinabi niya na ito noon eh. Kaso nga lang, hindi rin kasi nakinig to si BBM eh. Hanggang ngayon, walang nagsasalita, walang nag-iimbestiga. Hindi lang naman flood control eh. So, kung seryoso talaga, Eto na. administrasyon
sa paghabol about sa corruption. Hmm. Tingnan nila yung buong budget ng 2024 at ng 2025. At hindi lang yan, wag tayo tumigil dyan. Pati yung mga blanco doon sa budget. Madami pa tayong questions. So, hindi lang flood control. Lahat. Since ma'am you have information dun sa dati kayong Deputy Secretary, are you willing to appear sa Senate hearing ni Marcoleta para ibulgar itong mga humingi sa inyo ng proyekt ng parte sa DepEd? Eto na mga kababayan. Just me po. Natanong na si Vice President Sara Duterte kung siya ay willing to appear sa gagawing pagdinig po dyan sa Senate Blue Ribbon Committee under the leadership of Senador Atty. Marcoleta. Ito na yung sagot niya, mga kababayan. Matindi ang sagot ni Inday Sara. Hindi naman sila humingi ng parte sa amin eh. Kasi diretso nilang kinuha yung budget. Diretso nilang kinuha ang school building program, ang SBT, at pinaghati-hatian nila sa loob ng House of Representatives. At diretso nilang inattach yung listahan nila doon sa GAA version, House version ng GAA. At inakyat nila sa Senate. In fact, during the Senate hearing ng Department of Education, lumabas yun at tinanong yun ni Senator J.B. Estrada. Pero nung Isipin mo, budget to ng building, no? Nung termino ho, nung namumuno si Inday Sara sa DepEd, hindi hiningi. Kasi ang tanong kasi kung willing siya to appear, dahil nga, kumbaga yung dagdag doon na budget sa mga school, ay hiningi. Sabi ni Inday, hindi yun hiningi. Kinuha ho nila ng kusa. Di kami, at alam yun, ni BBM, wala naman siya reaction eh. So, kaduda-duda kung bakit bigla ngayon meron tayong investigasyon sa flood control projects. Kung seryoso talaga sila. And Sinabi na pala sa'yo, BBM, ni Inday Sara noon. Itong mga anomalya na ito, pero wala ka daw imik doon eh. At ngayon daw yun nga, kaduda-duda, bakit ngayon ay panay ka dyan na putak patungkol sa mga palpak na yan? Sinabi na sa'yo noon, hindi ka nakinig eh. BBM, alam niya yan. Kasi alam mo. Mayor siya dati. Mayor ako dati. Alam nating lahat kung ano yung anomalya, ano yung corruption sa budget ng gobyerno, sa projects ng gobyerno. Sa lahat ng investigasyon. And any comment po sa latest na sinabi ni BBM na lifestyle check? Dapat na. Walang alinglangan si Inday Sara. Tinanong siya, anong comment, no? Patungkol nga sa sinabi ni BBM na lifestyle check sa mga government officials. Wala siyang pag-aalinlangan, mga kababayan. Direct to the point kasi ito si Inday Sara pag nagsalita. Talagang alam mo talaga na kahit nga sa impeachment, willing siya matuloy. Kaso nga lang, syempre, yun po sa batas, nilabag ang 1-year rule ban. Okay, kaya hindi ko natuloy. But Inday Sara, kita mo naman talagang pag sumagot, direct to the point. At hindi lang yung elected public officials, pati yung mga appointed public officials. At hindi lang yung mga yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa salin. Dapat deep dive. Kung sino yung mga dummy. Ilabas yung mga dummy ng mga public officials. Kung may pagkakataon kayo ngayon, paano nyo haharapin itong problema ng korupsyon, lagong-lagong na sa Yan yung sabi ko kanina na ayaw. Matagal na itong sinabi ni Inday Sara Duterte na ayaw niyang magbigay ng kumbaga tip kay BBM kung paano lutasin itong mga problema ng bansa. Kasalanan niya yan. Diba? So, hayaan mo si BBM magkawindang-windang dyan. Magbigay ng libreng advice sa administrasyon. Panoorin na lang natin sila sa circus nila. Panoorin na lang natin sila sa kanilang sarsuela. Corruption, tapos flood control lang. Ang daming projects sa gobyerno. Flood. Ito nang sinasabi mga kababayan eh. Kung sa flood control pa lamang ho ay bilyones na ho ang ninanakaw mga kababayan, paano pa kaya doon sa mga ibang project? Ano na kaya ang update sa build, bitter more ni BBM? Diba? Kasi nga, syempre, flood control, nagkakahalaga ng bilyones. Ayun nga po sa report ni BBM noon, nasa around 500 plus billion pesos. Napakalaking pera ho nito. Pero ayun po naman kay Marcoleta, kung susuma total ho natin, yung sinabi kasi ng Pangulo
way back 2022 at 2024 lamang. So, hindi kasama yung budget ng 2025. So, ayun ho kay Senador Marcolita, kung isasama pa ho natin, mas around 1.2 trillion mga kababayan. So, pero kita naman natin, palpak oh. Kaya nga, nung natanong siya patungkol nga sa ginawa ni Mayor Isko na pagpapile ng mga kaso, dito nga po kay Congressman Joel Chua, sabi niya, dapat lang kasuhan itong mga involved dyan sa corruption ng flood control, mga kababayan. By the way, sa September 1, malalaman din natin yan kasi ayon kay Marcolita, may mga lead na siya at mayroon na po siyang mga hawak ko na talagang malalaman natin sa September 1, mga kababayan. Ikakawindang ito ng mga contractor and mga congressman na involved dyan sa mga proyekto na yan. Ano? Ayan. Basta yun. Yan lang po. Okay. At kailangan ko magpasalamat. Unang-una sa inyong lahat. Ang aming pamilya po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Nandito kayo sa Hague. Yung iba, hindi taga Netherlands. Meron pang galing sa malayong New Zealand. Napakalayo na lugar. Pumunta dito. Papasalamat kami. Dahil unang-una, sigurado kami, yung dasal ninyo araw-araw, ang laking tulong nun sa sitwasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung pagpapakita ninyo ng suporta sa kanya, kanina na-mention, nabanggit sa kanya yung mga tao na nandito, yung mga personalities na nandito. We mentioned you, and then he smiled kasi noong nasa Davao siya, nanonood siya sa mga contest. Okay, by the way mga kababayan, maraming salamat nga dyan. Kasi, isipin mo po, sa loob po ng 5 buwan na nakadetain si dating Pangulong Duterte diyan sa ICC, until now, napakarami po nang dumadagsa din sa ICC, diyan sa Dahig. So siguro din naman yung mga taga-ICC, napapaisip din yan. Kasi, isipin mo, sa loob po ng ilang buwan na nakakulong diyan si dating Pangulong Duterte, hindi ko nabawasan eh. Patuloy po kasi na dumadami, yaong mga kababayan po natin na pumupunta diyan, mga kababayan, diyan sa ICC para magpakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, bago natin tapusin itong video ho natin, meron pong isang pare na actually dati pa naman sumusuporta ito kay dating Pangulong Duterte. Gaya ng sinabi ko, hindi po ako Katoliko, mga kababayan. Pero, yun nga, hindi naman ho lahat ng pare ay anti-Duterte. Di ba, may pare nga dito sa Maynila galit na galit dun sa mga senador na bumoto to archive the impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi niya, mga kudas, huwag natin lahatin kasi may mga pare pong matitino, na talagang sumusuporta kung ano din naman ang tama. Pakinggan natin ito, mga kababayan. Ang paring ito, parang alam ko from Cebu ito, na kung saan simula pa noon ay sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pamanggat ni former President Rodrigo Duterte, Tatay Digong. Kaya tayo na po, ako rin ang ekomino na salamat po, nag-invited po ang Presidente sana nimo. Nagsigi kong ampo sa Ginoo, may ukad mo kong management, ang kunover na justisya, maraming nagdot, dalinaw, pilipan, o kabalaan sa kinabuhi. Just relax, labawang sa mga rikot, kahit kami na nag-ampo para nimo, nagsuporta sa imong kausal ni sa atong naso. God bless you. So nakita naman natin, mga kababayan, hindi ho lahat actually maraming pariho na sumusuporta kay dating Pangulong Duterte. Meron lang talagang mga hindi ho sumusuporta. That's normal din talaga. Kasi kita niyo naman yung iba, lalo-lalo na yan si Reyes lahat, anti-Duterte talaga yan noon pa yan, antay na antayan sila pero hindi naman ho lahat. Meron din po talagang sumusuporta kay dating Pangulong Duterte. Marami po yan. But meron po ditong pahayag si Maharlika na di umano, meron banta sa buhay ni Inday Sara. Okay, so alamin ho natin. Napansin niyo ba? Bakit hindi nagpapakita si VP doon sa Duterte Street? Alam niyo ba kung bakit? Siyempre, mag-intriga tayo. Chika lang. No, kasi di ba yung post ko sa inyo yun, I think, kailan ko ba nag-post yun? May plano si Bangag. Nag-gugurgurin si Inday Sara. Alright. Tama yan, Day. May plano ang Bangag administration. Di ba? 2020, nagugurgurin nila si Inday. Di ba marami na nga failed attempts, di ba? Oo. Alam mo, hindi ako personally, dahil si Maharlika naman na nagsabi niyan, for me, ito lang ang opinion ko. Dahil nga, maalala po ninyo, merong sugat si Inday sa liig, si Inday Sara. Meron siyang sugat sa liig Pero,
hindi po natin nalaman talaga kasi ang sinabi ni, nung tinatanong siya ng media, kasi siyempre ang media, makukulit din kasi ang mga yan eh. Nung tinatanong po siya kung, BP Sara, ano yung dahilan kung bakit meron kang sugat? Kasi malaki sugat niya sa liig mga kababayan eh. Oo. So ngayon, nung tinanong siya, hindi niya sinabi na kung ganito nangyari. Basta ang sinabi nilang po ni Inday Sara, sinubukan nila akong guggurin, no? Pero hindi sila nagtagumpay. Yan ang sinabi ni Inday Sara, mga kababayan. Pero hindi natin alam pa talaga yung yung pinakabuong istorya kasi si Inday Sara matipid sa salita patungkol doon sa naging sugat niya sa liig. Basta ang sinabi niya lang, sinubukan nila akong pero hindi sila nagtagumpay. Eto mga kababayan, sunod natin ito. By the way, salamat Madam Harlika. Alam mo itong si Harlika dati, binanat-banatan ko to dati. Alam niya kung bakit, mga kababayan? Continue to suffer. Binanat-banatan ko yan si Maharlika noon dahil nga syempre, siya yung unang-una na bumanat kay BBM. That time kasi nasa province kasi ako mga kababayan that time eh. So, binanatan niya si BBM, dahil dati nagsuporta din naman siya kay BBM kaso binanat-banatan niya sa huli. So, binanatan ko din siya. Yun pala, tama pala itong si Madam Harlika. Talagang agba, itong ngayon, Okay, last na natin ito mga kababayan, si Mayor Isko Moreno. Okay, mahigit 200 flood control project sa Maynila na nagkakahalaga ng 14.5 billion pesos ang pinakasalukuyang pinaiimbestigahan or iniimbestigahan na po ng City of Manila under the leadership of Mayor Isko Moreno. Excuse me po. Ayan, pakinggan po natin. District 4, 1.3 billion. District 5, 1.1 billion. District 6, 2 billion and 60 million. Total of 14 billion, 313 million, 132,309 pesos and 12 centavos from project allocation for the year 2022, 2023, 2024, and 2025. Itong budget na nabanggit ni Mayor Isko Moreno from 2022, 3, 4, 5, and kasalukuyang taon, ngayon 25 mga kababayan. Total of 14 billion. 14 plus billion kasi yan eh. Kasi 14 billion, tas may million pa. Then may hundreds pa po yan. Mga basta sa lagpas po 14 plus billion mga kababayan. Ngayon, sino-sino nga ba ang mga nasa District 1, District 2, District 4, ayan, 3, 4, 5, and 6. Ito po. Alamin po natin mga kababayan ha. Ito po. District 1 mga kababayan, si Ernesto M. Dionisio Jr. Way back 2022, simula po ng 2022. And Valeriano, 2019. And yan, kasama si Chowa naman. First District, Ernesto. Second District, Valeriano. And the Third District, Chowa. And the Fourth District naman, si Mary L. Pero ito, 2025 na po ito mga kababayan. 6, William. And 7 naman, 5 si William and 6 naman itong si Congressman Abante. Okay? Si Congressman Abante mga kababayan. Alam nyo, si Congressman Abante hindi ko maintindihan yan eh. Pero talo naman na talaga yan. Nanalo lang yan dahil nga siyempre sa COMELEC. Pero ang katotohanan, talo talaga si Abante dahil hindi na siya gusto ng mga taga-maan dyan. District 6 mga kababayan eh. Hindi na siya gusto. Kaya nga po natalo siya. Ang problema nga lang, siyempre pinanalo po siya ng COMELEC. Tindi din itong COMELEC eh. Talo na yung tao, pinanalo pa. Ang lakas talaga ni Abante. Hindi mo alam, maintindihan, by the way, update muna tayo dahil meron pa tayong ilang minuto. So kung ano na nga ba ang update talking about the General Torre, mga kababayan. Ito. Matapos si Batin bilang PNP chief, nagsalita na si General Nicolas Torre III. Wala raw siyang sama ng loob kina Pangulong Bongbong Marcos at DILG Secretary John de Cremulya at sa mga kasamahan niya sa PNP. Pero naglilink daw muna siya. Look at me straight in. Live ka muna, Tor, kasi grabe yung pinagdaanan mo eh. Isipin mo, ginawa mo ang lahat and sa utoso ni The Junior. Tapos pagkatapos niyan, sa loob lamang ng 80 days na ikaw'y panunungkulan, bilang PNP chief, ikaw'y tinanggal. Aray ko po. Tama yan, Tor. Mag-live ka na muna, mag-isip-isip ka na muna sa mga kaganapan sa iyong buhay. Sinasabi nga ho nila, kung ano yung itinanim mo, yun din naman ang aanihin mo. Kapag ka mas mabilis or mas matulin ang iyong paglipad, mas matulin din ang iyong pagbagsak.
Talagang gumagawa ho ng kaparaanan ng kalikasan at this time mga kababayan ay ang kasalukuyang kumbaga naghalili sa kanyang pwesto bilang PNP chief ay si Police Lieutenant General Nartates. Ito po ang kasalukuyang ating OIC PNP chief. Okay? Do I look like somebody who is bitter? Wala nga akong sama ng loob, and I'm a good soldier. I just follow it. I'm a good soldier. Aray ko po. Wala daw siyang sama ng loob. Ang pangit naman kasi pakinggan kung sasabihin niya dyan sa media na siya ho ay may sama ng loob, mga kababayan. This is not the first time that this happened in my career. And, This is my first time na nangyari ito sa aking karera, sa aking buhay. I just came back, bounced back, and do something again. Be credited for it. Reading myself. Ganun lang. Maglalabas daw siya ng statement para idetalye ang pagkakasibak sa kanya. I'm still composing my thoughts, and I'll be making a statement in due time. Okay, mga kababayan, yan po ang balita ngayon kasalukuyang nangyari nga po kay PNP Chief General Torre, former PNP Chief. Pero ayun sa Malacanang, sinabi din naman ni tagapagsalitang itong si Claire Castro, si Auntie Claire, mga kababayan, na sa kabila di umano ng pagkasibak kay General Torre ay may inaalok na posisyon ng Malacanang. Kung ako si Torre, hindi ko tatanggapin yan, sa inyo na yan. Matapos niya akong ipahiya sa buong mundo, alukin niyo na lamang ako ng ganyan-ganyan. Para para hindi ako mag-video okay at kumanta, aray ko. Okay, by the way mga kababayan, abangan po natin ang mga susunod po ho na mga mangyayari at kaganapan sa mga nagbabagang issue sa ating bansa. Talking about the flood control, gaya ng sinabi ko, wag ho tayo masyadong mag-focus sa mga kung ano-ano pa man na pinapalabas po ng media. Alam naman natin talagang ang media talaga nag-spread ng kung ano-anong mga magtitrending sa ating bansa. Kaya nga po, mas mag-focus tayo sa mga flood control. But this coming September 1, ay inaasahan po natin na magiging trending itong gagawing investigasyon ni Atty. Marcolita under the leadership ni Marcolita dyan po sa Blue Ribbon Committee. So abangan po natin yan mga kababayan ko. Okay? Kami po ay nananalig at umaasa na mayroong hong mapanagot sa mga palpak na flood control na ayun nga sa pamumuno po dyan sa investigasyon ni Rodante Marcolita, mga kababayan.